Hello, Aries! Eto na yung iyong July reading. Kamusta, Aries? Check natin ano yung mga energies. Thank you so much. Kung nakapag-like, follow, subscribe na po kayo dito. Thank you rin po dun sa mga laging bumabalik, sumusubaybay, nag-aabang ng readings natin. Pati na rin po yung mga nag-share palagi ng mga readings natin at yung hindi nag-i-skip ng mga ads, yung ding mga nagsisend ng stars or super thanks. At pati na rin po sa mga hanggang ngayon po ay nasa membership pa po natin tsaka subscription yan. Thank you so much po. Private reading, I always put a link papunta po sa aking official page, blue page. Nag-iisa lamang po yun. Verified na po yung page ko na yun. May check siya. Doon po kayo mag-message. Kayo po mismo yung mag-message sa akin. Doon ko magbubook kayo mag-i-inquire. Okay, overall energy, orphaned. Okay, itong orphaned card na to, ito ay sense ng loss, Aries. Kung nakakaramdam ka man ng feeling mo parang isolated ka, alone, or parang loneliness, or parang unsure, pagiging uncertain or unsure about something or a situation. Sometimes lumilitaw din ito kapag nagkakaroon ka ng identity crisis. Okay. Parang kasi to yung na-isolate ka. Okay? Or parang, anong tawag dito? Naghahanap ka ng comfort or karamay. Alam mo yung parang, yun nga sabi ko, parang feeling ng, ano ba tawag doon? Yung, parang kang forsaken. Alam mo yung parang kang inabandon na or feeling mo mag-isa ka lang. Okay? Ayan, no, orphan. So, baka, makakaranas ka ng yung parang feeling mo left out ka. Hindi ka belong or yung tipong mag-isa ka lang, wala kang makasama, makaramay. Okay? Parang feeling mo hindi ka welcome, no? Pagkakasyahin ko to, wait lang. Pagkasyahin natin. Hindi ko kasi alam kung nakikita sa ko to. Kita naman. Okay.
So, yung mga mahilig nga pala sa numbers, may mga numbers sa cards, bahala na po kayo kung gusto nyo kunin yung mga numbers na yan. No, hindi porke binigyan ko po kayo ng numbers, ibig sabihin nun yan na yung tatama or lalabas sa ano, tinatayaan nyo. Mga lucky numbers lang po yan. Kasi kung alam naming mga reader yung tatama, di sana milyonaryo, bilyonaryo na kami. Pero marami kasing nagre-request ng mga number. So yan, para sa mga nagre-request, di man ako talaga mahilig magbigay ng number kasi ayaw ko kayong paasahin na lang ng paasahin sa mga number. Sa swerte. Kasi ako naniniwala ako tayo gumagawa ng swerte natin. Hindi yan yung maulog na lang sa'yo. Pero meron talaga mga tao siniswerte, di natin maano yun, no? Di natin may ipapaliwanag yun. So, wala namang masama. Ngayon, kung mahilig kayo sa numbers, may mga numbers dito, kunin nyo na lang yan. Okay? So, yung mga numbers sa cards dito, pwedeng, meron dito, yan, 5, 81, 76, 56, 69, 40, 44. O, hindi ko na rin kontrolado kung masyadong mataas yung number dyan, ha? Meron kasing nagreklamo nun, Nagreklamo pa sa akin, hindi daw pasok sa, LOTTO. Sa isip-isip ko, nagbigay na ako ng number, nagreklamo pa. Mali ko ba? Hindi ko makabisado yung mga number dun. Tsaka, etong mga numbers na to ay base sa cards. Hindi siya base sa LOTTO. Okay? So, ano meron sa'yo this July? Ito mga nandito sa Oracle cards mo. So, kailangan maging mas organized ka this July. Kung gusto mong ma-meet yung mga deadlines mo, kung gusto mo mas marami kang matapos na trabaho or projects. Aries. Importante yung ang time management. Pagpa-plot ng mga activities mo. Ayan, no? Reminders, organizers. Oo. Mag-keep track ka ng mga appointments mo, yung mga priorities mo, mga trabaho mo. Mayroon kang stalker this July, no, dito sa card na to. Merong naku-curious sa'yo, either ikaw yan o yung may person na ganyan sa'yo. Okay? Pasulyap-sulyap, pa-ispay-ispay, stalking, kung sino man yan. Okay? Some of you, parang feeling stuck kayo this July. Meron kang card ng confinement dito. Okay? Pag sinabi nating feeling stuck, pwedeng hindi ka makagawa ng mga changes or may mga gusto kang gawin pero hindi mo magawa for some reason. O minsan yung iba nare-restrict na kayo, nag-grounded. Yung talagang literal na wala kang magagawa sa situation mo. Okay? I hope wala namang magkakasakit kasi may confinement dito. Okay? Parang nakakulong lang, walang magawa, hindi makaalis. Okay. Yun, siguro, kung masta ka man sa bahay o kung saan man, gagamitin mo na lang yun as an opportunity para makapagpahinga ka, makapag-relax ka. Ayan, may relaxation dito Okay, at least, masta ka man, mapagpahinga ka naman para makapagbakasyon ka. Diba? Nakikita ko dito, itutuloy mo na kung ano yung huling pinapanood mo sa Netflix o kung ano mang Korean novela, whatever, or book na binabasa mo, ayan magkakaroon ka ng time for recreation, relaxation, pagpapahinga. So, nakita ko dito yung iba sa inyo, muna kayo, iiwas muna sa stress. Meron kang hater, meron kang stalker, may hater ka, beware. Kasi ito, lumilitaw. Maybe may mga evil eyes na nakapaligid sa'yo. May mga inggit, may mga galit, bad juju, masamang tinapay sa'yo. Pwede naman yan kahit wala kang ginagawa. Maraming taong ganyan, masama
Okay, hindi ko lang alam kung marunong sila ng mga ganitong bagay, pero ito ay masama, ito ay 10 times karma. Yung mga gumagawa nito, alam nyo na kung saan kayo pupunta sa ibaba. Pero yung mga tao kasi ngayon wala nang konsensya. Okay? So yan, may ganyan. Okay, kailangan maging ready ka this July. Ewan ko, meron kang something na dapat mong paghandaan, Aries. Kung tungkol saan man yan. Hindi ko alam kung, bahala na kayo, general reading naman to. Kung saan nagre-resonate sa inyo, kung tumutugma man yan sa career, sa financial ninyo, sa pamilya nyo, sa sarili nyo, or sa love life ninyo, hindi ko alam. Okay? Alam mo yung nag-i-stalk sa'yo, pwedeng past person mo. Pwedeng kababata mo, ex mo, past person. So, ayan o, may lumitaw na past energy dito. So, nakikita ko dito, may magpaparamdam uli sa'yo, magpapapansin, magre-reach out, sumusunod-sunod sa'yo, nag-i-stalk sa'yo sa social media siguro, hindi ko alam. But, this is someone from the past. Yun lang yung lumilitaw dito na energy. Some of you are being nostalgic. Siguro may mga namimiss kayo nung childhood ninyo. Ayan o. So, iba nalulungkot eh. O baka literal na orphan kayo. Baka naman, wala na yung parents nyo. Or nauulila kayo, from your jowa or someone, no? Kung sino man yan. Family member or jowa. Kasi sad eh. Tsaka orphan. Parang iniwanan. Alam mo yung energy ng iniwanan na pag-iwanan, mag-isa, nalulungkot, no? Parang may kulang, yan. May emptiness eh. Yun ang sense ko kanina pa doon. May mga transactions so gagawin ka in business, in career, or sa financial na pwedeng hindi successful. May mga nagagalit sa iyo dito pero hindi sila magtatagumpay, Aries, sa masamang budhi nila. Magtatagumpay pa rin ang kaliwanagan at kabutihan, Aries. Yun lang yung masasabi ko. Kahit kailan. Yung mga masasama na yan, panandalian lang kapangyarihan yan, pero wala yan, hindi yan magwawagi in the end. Bandang uli, babalik yan sa baba. Sa pinanggalingan nila. I-cast out mo sila. Hingi ka ng tulong kay Saint Michael, no? Kasi parang ginagamitan ka ng kasamaan eh. Akala nila kung walang kapalit yan, ang kapalit niyan yung kaluluwa nila. Of course, di ba? Oo, maging meron ditong something na dapat maghanda ka. Maging vigilant ka, mag-ingat ka, maging mapagmatsyag ka, maging aware ka sa surroundings mo. Mag-create ka ng boundaries, limitations dito. Basta, alasan mo yung paaramdam mo, maging alerto ka, maging aware ka. Huwag ka basta-basta magtitiwala. Nakikita ko dito, ayan, itong card na to, bagamat ikaw ay napapagod na about to give up, huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-give up. Kasi minsan kung kailan yung pag-give up ka na, dun darating yung hinihintay mo. Doon ka magsasucceed. Okay. May tendency kasing sumurrender ka eh. Mag-give up ka agad. Ayan o, yung dalawang card mo, hindi victorious ito. Tapos ito, parang pasuko na, wag. O, ayan o, may mga kalaban, competition dito. O, hindi ko alam tong competition na to, kung sa love life mo ba yan, sa negosyo mo, sa career, or meron lang talaga mga kontrabida dito na mahilig gumawa ng drama, eksena. Ayan, it could be anything, kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Kasi general reading to eh, nandito na lahat.
Nandito na yung sa financial mo, career mo, love life mo, kung alin man dyan yung mga binanggit ko. Okay? Sa bottom ng deck mo, there will be karma, divine justice. May mga taong hindi magwawagi sa kasamaan nila mga pinabalak sa'yo. Basta ikaw malapit sa Diyos, may faith ka, nagdadasal ka, humingi ka ng tulong palagi doon. Sabi ko nga hingi ka tulong kay Saint Michael, kay Saint Benedict. Kung katoliko ka ha. Hindi ko pinipilit yun. Pero kung hindi ka katoliko, kahit wag na. Basta yan. May divine justice dito. Marireceive mo yung nararapat mo. Kung meron mga umargabyado sa'yo, bahala na si divine justice dyan. Hindi natin trabaho yan eh. Yun yung like ko sinasabi, di ba? Okay? So, sa tingin ko, if meron mang mga decisions dito, sa tingin ko magiging fair naman yung decision. Hindi yan magiging bias. Sa tingin ko, hindi ka naman matatalo dito. O super argabyado. O baka may mga legal matters to come, documents, contract, mga pipirmahan, no? Or major decision to make. Kasi to justice card. Okay? Check na natin yung iyong closing message. Aries. Ito yung nahugot natin. The Herbalist. At ang pinaka-message niya for you, learning about natural remedies that heal you from the inside out will be beneficial for you at this time. Try mo daw maging organic, try mo yung mga natural remedies, no? Gain the knowledge of the ancient ways and learn about the herbs, teas, and potions that you can create for future use when needed. Ang pinaka-affirmation mo, I allow natural remedies to heal me. Okay? So, yan yung reading mo for July, Aries. Sana magustuhan mo yan, makatulong sa'yo. Take care, God bless. Babush.